Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong March 6 Friday. Alamin natin ang aktual na lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil magkaiba ang epekto ng amihan at easterlies. Silipin din natin ang patuloy na binabantayan nating sistema sa Timog Silangan na pwedeng pumasok sa PAR sa mga susunod na araw. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa ngayon, dalawang pangunahing weather systems ang sabay na kumikilos sa bansa. Una, ang northeast monsoon o amihan na nakaapekto sa extreme northern Luzon. Pangalawa, ang easterlies na nakaapekto naman sa natitirang bahagi ng bansa. Ibig sabihin magkaiba ang takbo ng panahon natin. Sa northern Luzon, mas ramdam ang preskong hangin at may panakanakang light rains. Habang sa maraming lugar, mas mataas ang tsansa ng isolated rain showers at thunderstorms dahil sa easterlies. At kahit isolated ang tawag, huwag tayong kampante dahil kapag severe thunderstorm ang tumama, pwedeng biglang lumakas ang buhos at magdulot ng flash floods at landslides, lalo na sa mabababang lugar, sa mga komunidad na malapit sa ilog at sapa, at sa mga lugar na may bundok at matatarik na dalisdis. Unahin natin ang extreme northern Luzon. Sa Batanes at Babuyan Islands, inaasahan ang maulap na kalangitan na may light rains dahil sa amihan. Sa forecast, wala namang inaasahang significant impact, kaya ito ay mga mahihinang pag-ulan lang, mas presko ang hangin at mas malamig lalo na sa gabi hanggang madaling araw. Pero practical reminder, kahit light rains, pwedeng maging madulas ang kalsada at dahil exposed sa hangin ang mga isla mas ramdam ang bugso. Sunod, para sa Ilocos Norte, Apayao at mainland Cagayan, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated light rains, sanhi pa rin ng amihan. Wala ring inaasahang significant impact, kaya karaniwang panandali ang ambon o mahihinang pag-ulan lamang ang mararanasan. Pero tandaan, sa mga lugar na may kabundukan at kurbadang daan, kahit mahina ang ulan, pwedeng bumaba ang visibility at dumulas ang kalsada. Mas posible rin ang fog sa ilang bahagi lalo na sa madaling araw at umaga. Kaya kung magmamaneho, maghinay-hinay, magbigay ng mas mahabang braking distance at iwasan ang biglaang overtake lalo na kung mababa ang visibility. Ngayon, para sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorms dahil sa easterlies. Dito mahalagang maintindihan ang isolated. Hindi ito sabay-sabay sa lahat ng lugar. Pwedeng maaraw sa isang area pero sa katabing area ay may biglang buhos na may kasamang thunderstorm. Kaya kung may lakad kayo, lalo na mula tanghali hanggang gabi, mas mainam na magdala ng payong o raincoat at maging handa sa biglaang pagbabago. Sa Metro Manila, kahit panandalian lang ang malakas na ulan, pwedeng magkaipon ng tubig sa ilang kalsada lalo na kung barado ang drainage. Kaya maglaan ng extra time sa biyahe, iwasan ang flood-prone routes. Sa mga probinsya, lalo na sa mga lugar na malapit sa ilog at gilid ng bundok, bantayan ang biglaang pagtaas ng tubig at maging alerto sa palatandaan ng landslide lalo na kung tumagal ang thunderstorm sa inyong lugar. Kapag tuloy-tuloy ang kulog at hindi bumibitaw ang ulan, mas mainam na umiwas muna sa mga delikadong ruta at manatili sa ligtas na lugar. Dumako naman tayo sa hangin at kondisyon ng karagatan. Para sa Northern Luzon, inaasahan ang moderate na hangin na mula east to northeast. Ang coastal waters dito ay moderate, na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 2.5 meters. Ibig sabihin, mas magalaw ang dagat at mas delikado ito para sa maliliit na bangka, lalo na sa mga coastal areas na exposed sa hangin. Kung kayo ay mangingisda o may planong bumiyahe sa dagat, i-check ang local advisories at sumunod sa abiso ng lokal na otoridad. Kapag dumidilim ang ulap sa may karagatan at may thunderstorm, mas mainam na iwasan ang paglayag dahil pwedeng tumaas ang alon at lumakas ang bugso ng hangin bigla. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin na mula northeast at ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Manageable ito sa karamihan ng lugar, pero tandaan, kapag may thunderstorms, mabilis magbago ang kondisyon ng hangin at alon. Kaya sa mga coastal communities, ugaliing bantayan ang ulap, hangin at kondisyon ng dagat bago bumiyahe. Kung maliit ang sasakyang pangdagat, mas mainam na ipagpaliban ang biyahe kapag masama ang panahon dahil ang thunderstorm ay pwedeng magdala ng biglaang pagbugso at pagtaas ng alon. Ngayon, meron tayong extremes of temperature at relative humidity para sa 24-hour period
period na nagtatapos ng 8 o'clock p.m. yesterday. Ang minimum temperature ay 23.4 degrees Celsius na naitala bandang 6 o'clock a.m. Ang maximum temperature naman ay 32.4 degrees Celsius na naitala bandang 3 o'clock p.m. Ibig sabihin, presko sa umaga pero umiinit ng malakas sa hapon. At kapag umiinit, mas nagiging pabor ito sa pagbuo ng thunderstorms, lalo na kapag may easterlies na nagdadala ng moisture. Pagdating sa humidity, ang minimum relative humidity ay 52% na naitala bandang 3 o'clock p.m. at ang maximum relative humidity ay 81% na naitala bandang 6 o'clock a.m. Kaya mas humid ang hangin sa umaga, bumababa habang umiinit ang araw, pero kapag dumating ang ulan, tataas ulit ang halumigmig at mas lalagkit ang pakiramdam pagkatapos ng buhos. Sa latest tropical cyclone update, patuloy ang pagbabantay natin sa posibleng sistemang manggagaling sa timog silangan ng bansa. Sa mga nakikitang senaryo sa ngayon, may indikasyon na maaari itong pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa ngayong week. Pero sa kasalukuyang takbo, hindi pa ito nakikitang maglalandfall. Mas posible ang galaw pa hilagang silangan pataas. Ibig sabihin, pwedeng dumaan sa sakop ng PAR pero mas mataas ang tsansang manatili sa karagatan at magre-recurve palayo sa kalupaan. Kahit ganito, tandaan, kahit hindi maglandfall, pwede pa rin nitong maimpluwensyahan ang panahon dito sa atin dahil pwede nitong hilahin ang moisture at palakasin ang pag-ulan sa mga lugar na nakaharap sa silangan. Kaya kung mapapansin ninyong mas dumadalas ang pag-ulan sa eastern sections sa mga susunod na araw, isa ito sa mga posibleng dahilan kung magpapatuloy ang ganitong setup. Pero uulitin natin, long-range forecast pa ito. Marami pang pwedeng magbago sa track, bilis at lakas depende sa kondisyon ng karagatan at sa impluensya ng ibang weather systems. Kaya ang pinaka-importante, monitoring pa tayo. Habang papalapit ang target dates at mas marami pang bagong datos, mas magiging malinaw kung gaano ito lalapit at kung gaano kalakas ang development. Bago tayo magtapos, heto ang practical na paalala. Sa Batanes at Babuyan Islands at sa Ilocos Norte, Apayao at mainland Cagayan, kahit light rains lang at walang significant impact, mag-ingat pa rin sa madulas na kalsada, fog-prone areas at biglaang bugso ng hangin. Sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, huwag kampante sa isolated rain showers dahil pwedeng maging severe thunderstorm at magdulot ng flash floods at landslides. Pangatlo, sa northern Luzon coastal areas, mag-ingat sa moderate seas na pwedeng umabot hanggang 2.5 meters, lalo na kung maliit ang bangka. At panghuli, tungkol sa binabantayang sistema sa Timog Silangan, huwag mag-panic. Manatiling updated at tutok sa mga susunod na updates dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon.